Nagpabili nga ako sa asawa ko ng putlong. Kami na yung gagawa. Kumbaga, kami na yung bibili ng mga ingredients yan. Kami na yung magluluto. Sabi ko sa kanya, gusto kong subukan. Gusto kong subukan mag-alok niyan sa mga kananay ko pag kami ay naglilinis. Nagluto nga rin kami para pang merienda rin namin. Pero parang hindi ko na ata maibebenta to dahil sa mga anak ko lang. Mauubos na. Dahil si kulit ko ay malakas kumain nitong putlong. Sabi ko sa mga anak ko, ibebenta ko kako yung iba niyan. Hindi natin lahat kakainin. Nagluto nga ako niyan mga 4, pero sa kanila pa lang ay kulang na. Nagustuhan nga ito ni Colette kaya hindi talaga niya tinigilan. Nagpaluto talaga siya. Siguro mga 2 luto din ang pinaluto niya sa amin. Pero naubos naman niya yun. Masarap talaga pag overload yun sa cheese. Doon kasi yung nagdala niya sa cheese. Masarap talaga siya pag overload. Kaya yan, nagtry kami niyan, pang merienda na rin namin. At pwede ko na rin ipang sideline. Marami akong pwedeng isipin na sideline kaso lang wala lang tayong pang budget, pang puhunan. Marami ka naman pwedeng itinda. Ang problema lang ay pampuhunan. Ayoko rin na may pwesto. Gusto ko yung mag-aalok lang ako. Yung pipicturan ko lang. Made to order. Ayoko nung magpupwesto ako kasi nakakapagod yon. Gusto ko yung mag-order lang sila sa akin. Dahil marami naman yung nabili namin, yung iba talaga dyan ay nilalaan namin pang merienda ng mga bata. Kasi nga yung mga anak ko ay laging gutom. Lalo na si Colette, laging gutom yan. Hindi talaga tinatantanan yung ref namin. Tinitingnan na talaga kung ano laman mga ulam, kung ano yung mga laman ng ref. Niya talaga yan titigilan. Basta pag nagutom talaga siya, magpapaluto siya ng gusto niya. Dahil may pasok na bukas, yan na naman, maaga na naman tayo magigising. Ilang oras lang tayo matutulog, tapos may gising na naman tayo na maaga para asikasuhin ng mga anak natin, asawa natin. Yan talaga, pinaka-priority ko, yung mga anak ko at saka asawa ko. Gusto ko na asikaso ko sila. Nag-aagawan na nga yung mga anak ko sa pagkain. Yung natira sa akin talaga, yung pinagkainan pa yun ng anak ko. Yun yung natira sa akin. Yun yung kinakain ko. Ganun talaga pag nanay ka na. Minsan kasi si Colette, maraming natitira. Sayang. Yun din yung kinakain ko. Kaya minsan hindi mo na ako kumakain. Inaantay ko siya matapos dahil yung natira niya kinakain ko. Sayang naman kasi ang pagkain pag may natitira. Kaya talagang napipilitan akong kainin. Kaya tayo ay tumataba ng musdo. Kasi nga, ang dami natitirang pagkain. Sayang. Sinasabi ko kay Colette, marami nagugutom, hindi lang ikaw. Maswerte ka pa, marami ka pang kinakain. Nakakaintindi naman siya, kaya minsan, pag may nasasayang kong pagkain, may natitira ko, ako naman yung binabalikan niya, Mami, sayang ang pagkain, ubusin mo yan. Ganun din, inuubos ko rin talaga dahil binabalik niya sa akin yung sinasabi ko sa kanya. Nakakatuwa talaga yan si Colette, kahit makulit siya, pag pinagsabihan mo siya ng bawal yung ganito, bawal yung ganyan, nakakaintindi talaga siya. Kahit ganyan pa lang yung edad niya, kailangan pala ipaintindi mo sa kanya yung mali at hindi pwede.